Episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Intrigahan ng dalawang intrigador na senador. Nakahanap po ng katapat itong si Senator Lacson. Kasi si Senator Lacson, yan yung mahilig sa ganyan, no? Expose na parang intriga. Nagkaroon po siya ng katapat dito kay Alan Peter Cayetano. Baka akala nila, isang banat lang nila kay Alan. Ay titigil na si Alan. Pero mali sila doon. Mali kayo dyan. Dahil si Alan Peter Cayetano po, ay kasalukuyang, kasalukuyan po siyang bumibira. Nang walang katapusang pagbira rito sa mga kalaban niya rin. Sabi nga, bintang nyo na rin, di ba? Kayo na rin yung nagbintang kay Alan Peter Cayetano na mahilig mag-live selling sa Facebook. Diyan kay talo ni Alan Peter Cayetano eh. Kayo, kinakailangan nyo pa na maghagilap ng mga press conference. Naghagilap pa kayo ng mga media para maipalaganap nyo yung intriga nyo. Samantalang si Alan Peter Cayetano, kaya niya mag-create ng sarili niyang intriga sa sarili niyang channel at marami nanonood sa kanya. Diyan kayo talo ni Alan Peter Cayetano. Yan, pag-usapan din po natin, ito pong mga iba pa. Pampilo Lacson versus Cayetano. Labanan po ng mga intrigador. Tapat-tapat lang yan eh. At syempre pa po, no? Yung iba pa na mga mahilig din sa intriga. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, totoo yan, no? Si Ping Lacson, may mga suki na yan eh. Araw-araw yan, pwedeng mag-press con si Ping Lacson. Pero sa panahon ngayon, na meron na po tayong panahon na po ng social media, daig kayo ng magkapatid na Cayetano dahil mag-Facebook lang po sila, milyon po yung nararating ng kanilang mga sinasabi. Kaya labanan po talaga ngayon ng propaganda. Kaya lang, ang lugi lang, kaya kayong ipakulong nito ni Pampilo Lacson. Kaya kayong tarbahuin. Katulad po ng natatrabaho niya, itong sila Marcoleta, etc. Ang pagkakaiba, napakulong sila Senator Marcoleta ng ganun-ganun lang. Pero nakita nyo naman po, binabati natin lahat ng mga sumama. Mga sumama po dyan sa rally na sinagawa dyan. Ako nagugulat po. Dati po, hirap na hirap pong manawagan ng rally. No? Yung mga tao. Kaya nakikita nyo po, may nanawagan lang, 5,000 mahigit. Ano pa yan, ha? Yan po ay tansya pa ng mainstream media pa nagsabi na 5,000 ang dumalo dyan sa Liwasang Bonifacio ngayon. So parang nagiging regular na po to na pag may nanawagan po ng rally, puntahan na lang po dun yung mga tao at marami po, hindi po mga daan lang, no? Hindi po mga dati pag nagrarally kami dyan, meron talagang rally kami na natinan, kami na lang mga vlogger ang naroon eh. Ngayon po, libo-libo na po. Ganyan na po katindi. Ito pong ginawa ninyo sa impeachment. Actually, ito po ang nakapagpamulat palalo sa mga tao na grabe. Hindi po dahil sa kagagawa ni BP Sara o ng kanyang mga abogado. Nakikita po natin sa aktual, ang laki po ng diferensya ng pinag-uusapang pera sa flood control at saka dito po sa impeachment. In fact, kung totalin nyo po yung ginagastos nila, kasi so far ang question na lang nilang pera sa impeachment, mga around 70 million eh.
na hindi maipaliwanag di umano ni BP Sara. 70 million. Maning-mani po yan. Ang pinag-uusapan po rito, daan-daang bilyon. Trilyon po ang pinag-uusapan sa flood control. Kitang-kita po natin. Kasi po, blockbuster po eh. Yung unang dalawang impeachment, talagang solid na solid. Huwag niyo sabihin mas popular si Corona at si Erap kay Inday Sara. Mas popular po to si BP Inday Sara kaysa sa dalawang inimpeach. Pero bakit po hindi ganun kalawak yung pagtanggap dito, hindi ganun nakatuto? Kasi dahil po sa ginawa ninyong impeachment, halatang halata kayo ng taong bayan na inuuna ninyo kahit maliit lang. Kung tutusin, talo pa yung taong bayan dyan sa ginagawa nila. Mas malaki pa po ang ginagastos natin sa impeachment trial kaysa po sa hinahabol nilang perang di umano ay hindi maipaliwanag dyan sa confidential fund. Ganyan po katindi. Tapos, sinasabayan ng pagbaha habang may impeachment, nagtatanong ang tao, bakit ang laki ng ginagastos natin ng gobyerno natin para lang i-impeach si BP Sara o para lang po sa impeachment trial, pero never pong inuobliga ang mga katulad nito ni Erwin Tulfo at Ping Lacson na mag-imbestiga naman sa tunay na investigasyon, yung gusto ng mamamayan. Ano ba ang gusto ng mamamayang imbestigahan nyo? Flood control, corruption. Halatang halata po kayo. Okay. Simulan na po natin ang atakehan. Patulan natin ngayon dahil linggo walang ganong balita. Ito po, may sinabi po itong si Lovely Granada. Buhay ka pa pala, Lovely Granada, hindi mo pa na... Siguro alam ni Lovely Granada na hindi siya nagyoyoyoko kaya buhay pa. Pag si Lovely Granada napayoko, suicide po yun. Lovely! Buhay ka pa pala. Buhay pa si Lovely, intindi. Okay. Ito po yung tao na na ang bilis ng pagsikat, ang bilis ding malaos. Sumikat lang naman to nung hinamon si BP Sarang makipagdebate, tapos wala naman pala na. Wala naman pala ng katotoran yung mga pinagsabi. Ito po ang sinabi niya ngayon, si Mima na mahinga na. Kita niyo po kung gaano katalino to si Lovely, ha? Lovely! Si Mima na mahinga na. Malaya sa magulong mundo. Si tatay kulong. Si tatay nyo kulong. Buhay na buhay. Ramdam ang kahihiyan worldwide. From yabang to kulungan. Alam mo, Lovely, kaya ka namin nasasabihan na medyo may kakulangan ka sa kaperasito lang ang laman sa pagitang ng iyong dalawang tenga. Yung pagkakakulong ni Tatay Digong, hindi po kahihiyan yun. Paano naging kahihiyan yun? Sige nga, nagnakaw ba siya? Heroism yun. Alam mo, Lovely, ikaw, tayo, makakalimutan na tayo. Pero si Tatay Digong, matatala na po yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Na talagang bayani. Ha? Mas kikilalanin pambayani yan balang araw kaysa kay Ninoy Aquino. Tanda mo yan, Lovely. Paano mo nasabi na nakakahiya yung nangyari kay Tatay Digong? Hindi niya kayang paliwanag yan, syempre. Wala naman lang. Nag-English accent lang kahit hindi pa nakakarating sa UK. Akala niya matalino na siya. English accent lang. Okay. Ito naman po si Panelo.
Ayon po kay Panelo, uy, thank you very much kay Inday Osang na nagbigay sa atin ng 199 pounds. Sabi po ni Panelo, si Ligutan daw po ay isang pasikat. Ayan. Panelo accuses House Prosecutor Armando Ligutan of stretching Sara Duterte trial for camera time. Ayan, no? Kaya daw po, mayat maya nag-object kahit wala namang katuturan. Ha? Nagpapasikat si Ligutan para sa camera time. Oh, kita nyo naman, ha? Obvious, no? Nahalata ko rin, eh. Di ba? Parang gusto talagang sumikat ni Ligutan, eh. Okay. Ito po, bago po magsimula tong bago po magsimula tong impeachment trial, ano po ang pinagmamalaki nitong prosecution? Airtight ang kanilang mga ebidensya. Naku, sa dami, sa tindi ng ebidensya nila, ganito mga sinasabi nila, sa tindi ng kanilang ebidensya, sigurado daw sila na ma-convict si BP Sara. Wala po silang sinabi na wala kaming ebidensya, mag-fishing expedition lang kami. Wala po. Talagang lahat po ng pronouncement nila, malakas ang kaso laban kay BP Sara, matindi ang kanilang ebidensya, bloodbath. Ngayon, wala na po nagsasalita ng bloodbath sa kanila. Sila po yung naging sugatan, eh. Sila po yung sugatan sa nagaganap na impeachment trial. Okay, ito po ang sinabi na naman ito tandaan nyo, sabi nila, airtight, sigurado sila conviction sa tindi ng kanilang mga ebidensya. Tignan nyo po, iba na po ngayon yung pinalalabas nila. Ito po ang sinabi ni Redon. Sabi ni Redon, pag-uusapan po roon yung Mary Grace Piatos. Kung sino si Mary Grace Piatos, totoong tao ba si Mary Grace Piatos? Kung hindi totoong tao si Mary Grace Piatos, sino yung kumuha ng pera na pinirmahan ni Mary Grace Piatos? Yan. Pag-uusapan doon yung PSA report na walang pinanganak na matay kinasal na Mary Grace Piatos. Milky si Kuya at iba pa hong pangalan doon sa listahan ng recipient ng confidential fund. Masasalang hulit doon ng NBI handwriting expert kung saan sinabi puro na parang isang grupo, ilang mga tao lang yung pumirma nung kalakhan ng acknowledgement receipt nung confidential fund. Yan. Pinasusuli po ang pangalawang Pangulo ng 73 million personal para dito po sa confidential fund misuse ng 2022. Sa pinakadulo, ang pinag-uusapan mo rito, tama ho ba yung paggamit ng pondo ng bayan sa confidential fund? Betrayal of public trust po yung ganito pong tipo ng paggamit ng pondo ng bayan. So, ano po ang konklusyon natin? Wala po silang ebidensya. Anong patutunayan ninyo? May confidential fund, nagastos ang confidential fund, yan po ang katotohanan. Ngayon, yung sinasabi niya na pinasusuli, magkano yung pinasusuli? Pinasusuli. Ibig sabihin, sino yung nagpapasuli? COA. Alam niyo po, wag po kayong malito, nanlilito lang yung mga yan, eh. Normal po sa COA yan. Halos lahat po ng ahensya, ang termino lang po, no? Ganun lang po. Pero isa-satisfy mo lang po yung COA. Ang problema kasi sa mga to, sinimulan niya ng COA, normal lang po. Notice lang po, notice. Notice lang po. Minadali pa nga ng COA yan, eh. Pero, ayon po sa COA rules, hindi pa po final yung notice of disallowance. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng notice of disallowance?
Hindi pa po nakakarating sa korte. Pauso ka naman ni COA lang po to, wala pa pong korte. Kayo naman, no? Nagpauso ka naman. Yung COA po, pinasosoli po yung pera. Di ba? Normal na normal lang po yan, notice of disallowance. Normal po sa COA yan. Ang gagawin mo lang yan, itatanong mo lang, bakit nyo kami ni notice of disallowance? Kasi mga kulang ang papeles nyo, etc., etc. Ganun po yun. Hindi pa po final yan sa COA. Ibig sabihin, nasa proseso pa po yung Vice President ng pagtatalima kung ano yung kulang sa... Matagal na po natin pinapaliwanag to. Wala pa pong final yung COA. Hindi pa po nila napafinal yung notice of disallowance. Kahit nga ma-final na nila yan, pwede pang i-appeal. So yung basis po nila, yung COA na ganyan, hindi po yan po pwede. Ngayon yung sinasabi nila na Mary Grace Piatos, alam nyo, kayo na lang rin doon ang hindi nakakaalam kung sino si Mary Grace Piatos. Di ba? Hindi rin namin sasabihin sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Sabi niya, kaninong bulsa napunta if Mary Grace Piatos does not exist, who got the confidential funds? So ngayon, ang patutunayan nyo muna na hindi totoo na may Mary Grace Piatos. Hindi ba? Kayo po magpapatunay. Hindi nyo po itatanong kaninong bulsa napunta kasi sabihin nila, eto kasi ang ginawa nila at gagawin nila. Kukuha sila ng record sa NSA, papatawag nila yung NSA. Meron po bang nagngangalang Mary Grace Piatos? Diyan sa record nyo, wala po. Wala. So kung walang nagngangalang Mary Grace Piatos, so hindi totoo si Mary Grace Piatos. Ito lang naman yung argumento nila. Kung hindi totoo si Mary Grace Piatos, bakit tayo nagbigay ng pera kay Mary Grace Piatos? Di patunayan nyo po na ninakaw yung pera para kay Mary Grace Piatos dahil kayo po yung nag-aakusa Hanggang ngayon, wala silang akusasyon. Ang akusasyon nila, hindi totoong tao si Mary Grace Piatos. Alam na yan lang lahat ng Pilipinas na si Mary Grace Piatos ay alias at pwede pong gumamit ng alias kung mga confidential agent. Ano po bang kakaiba dyan sa Mary Grace Piatos? Nakita nyo naman po, pag hinaharap po, yung kunwari may nalutas pong krimen, hindi ba? Meron pong mga confidential agent, nakatakip po yung mga pagmumukha nila. Di ba? Pinasasalamatan sila ng PNP. Pero nakatakip yung mukha. Ganun po si Mary Grace Piatos. Ikaw naman rin doon, no? Alam nyo naman na alam na ng mga Pilipino yan. Wala pa po. Nako, maniwala kayo. Anong korte nagsabi na na isoli? Hindi pa po yan. Hindi pa po final yan. Alam ko, wala pa sa CA yan Hindi pa po nila inaapila. Lahat naman tayo na nakikinig ng balita, nababalitaan natin. Kaya hindi po nila pwedeng iugnayan yung sasabihin nila may notice of disallowance. Hindi po krimen ang notice of disallowance. So kung hindi po krimen ang notice of disallowance, hindi nyo pwedeng sampahan ng krimen na tatanggalin nyo sa pwesto, hindi naman siya krimen. Ikalawa, magkaiba po yung Mary Grace Piatos sa notice of disallowance. Kayo ang sabi ng Mary Grace Piatos, patunayan nyo na ninakaw. Kasi kanino napunta yung bulsa. Dapat ninakaw ni BP Sara yan At magkano po ba yung napunta kay Mary Grace Piatos? Magkano po ba yung pinag-uusapan natin? Teka, sinesearch ko na para magka-ideya lang tayo kung gaano kalaki o gaano kaliit itong pinag-uusapan ng ating pera.
Tignan nyo po Ang pondo na di umano'y napunta o pinirmahan ng individual na nagngangalang Mary Grace Piatos ay bahagi. So, ibig sabihin ng bahagi, lahat na po to. No? Kasama nyo na ibang pangalan na fictitious. Ay bahagi ng 23.8 million confidential fund. So, bahagi po pala to ng 23.8 million para kay Mary Grace Piatos. Gaano kalaki ba dong? Million ba o billion? Million lang po. Million lang. Alam nyo ba yung sinuli ng engineer ng Bulacan? Kung magkano? 100 million. Mas malaki pa yung sinuli kaysa sa tinanggap ng lahat ng confidential agent. So, kung tinanggap yan, halimbawa, tignan natin yung sinasabi nila. Ibig sabihin, isang engineer, nagsoli ng 100 million si Alcantara. At nangangako pa si Alcantara na magsusoli pa na another 300 million. Hindi nila nilalagay yung presyo kung magkano kasi marirealize ng mga tao na isang araw na ginagastos ninyo dyan sa lintik na impeachment trial, malaki pa ang isang araw na gastusin ng impeachment trial kaysa sa napunta sa mga katulad ni Mary Grace Piatos. Kung hindi kayo nag-imbestiga, nakatipid tayo ng pera. Naintindihan niyo po? Naintindihan yung punto ko? Yung isang araw po nila, ang tagal na po nilang issue yan si Mary Grace Piatos. Taon na po nilang hinahanap yan. Pero yung isang araw nilang impeachment trial, mas malaki pa kaysa dito sa Mary Grace Piatos. O binigay kala Mary Grace Piatos. Hindi lang kay Mary Grace Piatos, sa lahat na po. 23 million lang. 23 million. Mas malaki pa yung insertion, mas malaki pa po yung lahat. Ano po ang punto ko po rito? Kaya wala nagbabanggit ng presyo Kasi maliit lang po yan, pinag-uusapan natin. Kala nyo naman. Nabanggit nyo ba, may bumabanggit po ba na Mary Grace Piatos, eto napunta kay Mary Grace Piatos? Wala. Kasi libo lang yan. Kung lahat po ng age, ako ba si Boss B? Boss Badong po ako. Wala pong tumatawag sa akin na Boss B. Boss Badong. Bakit mo naman naitanong? Hingi ka ng pera sa akin? Hindi kita bibigyan. Okay. Ganun po kaliit yung pinag-uusapan nating pera. Mas malaki po ang gastos nila isang araw. Magkano ba gastos nila sa isang araw? 25 million. Ibig sabihin ba dong yung gastos sila ng isang araw mas malaki pa kaysa sa ninakaw di umano dyan? Kita nyo ilan sila maghati? Halimbawa, totoo na ninakaw ni BP Sara yan. Ilan sila maghati-hati? Baryang-barya lang po yan. Baryang-barya lang. Nakakahiya. Ngayon, ang sinasabi pa nito, kaninong bulsa napunta? Hindi nyo pa pala alam bakit nyo dinadamay si BP Sara. Paano nyo i-impeach si BP Sara kay Mary Grace Piatos ni hindi nyo pinagbibintangan na napunta kay BP Sara yan? Okay. Una, ang dami nilang patutunayan Di ba? Una, patutunayan nila na wala talagang hindi yan alias. Hindi po ibig sabihin, pag alias po kasi, natural hindi tao yan. Alias. Okay, halimbawa alias yan. Ngayon, patutunayan nyo na wala talagang confidential agent na Mary Grace Piatos. Hindi po the other way around. Baka sabihin, di ilantad na lang ni BP Sara yung Mary Grace Piatos. Ganun yung gusto nila. Pag hindi nyo nilantad yan,
ibig sabihin, peke yan. Hindi po si BP Sara, yung kampo ni BP Sara, ang maglalabas ng ebidensya kay Mary Grace Piatos. Kayo, kasi kayo nagbibintang. Di ba? Kayo po ang nagbibintang. Katulad ng sinabi kanina ni Powa, hindi po uubra na mauuna yung bintang nyo tapos tsaka tayo maghanap ng ebidensya. Yan yung ginagawa nila eh. Pinagbintangan na nila si BP Sara na impeachable, na kinakailangan ma-impeach, hanapan na lang na kaso. Okay. So, yung una nilang sinalang na kaso, wala pong ebidensya ron. Etong pangalawang kaso nila, yung confidential fund, ano po iharap nilang ebidensya para masabi na yung confidential fund ay ninakaw? Hindi po nila mapagbintangan na ninakaw. Sinasabi lang nila, kung hindi totoo si Mary Grace Piatos, betrayal of public trust. Utot nyo. Kinakailangan yung patunayan na ninakaw niya yan. Ni BP Sara. Yun po, para masatisfy kami na may kaso. Okay. Puntahan po natin tong iba pa na balita. Bago yung intrigahan ng dalawa. Oh, ito po. Ito po pinakakalat ngayon ng lahat. Marami pong krimen na nagaganap ngayon, di ba? Binabaril yung mga rider, si Mima Alicia na kakampi na nila, hindi pa nila naproteksyonan. O, di ba? Saan ka nakakita niyan? Kakampi na nila yan si Mima Alicia. O, anong nangyari? Pinagtatanggol niyan si Marcos. Hindi pa rin nyo kayang proteksyonan. Paano pa yung pangkaraniwang tao? Yung Tacloban shooting, wala pa rin pong kaso. Ito po sinabi, hindi lang binago ng mga Duterte ang politika. Unti-unti rin nilang winasak ang moral na hibla ng bansang ito sa pagpapalaganap ng kalupitan, kasinungalingan, kabastusan, at bulag na panatismo. Ito po ngayon nila sinasabi to. No? Ngayon nila sinasabi to. Yan po ang kinakatwiran nila kung bakit may mga krimen, kasi dahil sa Duterte. Binago daw ng Duterte yung lahat, pati yung utak. O palagay na natin. Palagay na natin na tama kayo. Totoo naman yun. Binago talaga ng Duterte. Ang tanong, 4 na taon lang si BBM na presidente. Ang punto ko po, hindi po pwede na may hangganan po yung paninisi sa mga Duterte. Di po ba? Kasi nung una, pwede naman yun. Pwede nyo sisihin. Kung kaupo lang. Ibig sabihin, kung 1 buwan pa lang kayo nakaupo, pwede pang sisihin yung Pangulo ng Pilipinas. Alam nyo po ba ang sinisisi nyo kay Duterte? Kasi sinabi ni Duterte, wala ng drugs after 6 months. Oh, tapos na yung 6 months, bakit may droga pa rin? Pero tuloy-tuloy po yung drug campaign ni Tatay Digong. Pero kung makasisi kayo, kala ko ba 6 months lang, wala na. Hindi nyo sinusukat yung trinabaho ni Tatay Digong within 6 years. 6 years niyang trinabaho yung droga. Ayaw nyo tanggapin yung paliwanag na ni Tatay Digong na malala pala yung droga. Ang kalaban niya pala ay mga taga-gobyerno. Noon, ikapitong buwan, sinisisi nyo na si Duterte, bakit may droga pa? Putat, 4 na taon na si Bongbong Marcos. Kada may mababaril, kasalanan ng Duterte yan. Inutil ba yung Pangulo? Sabihin nyo muna, dapat may pag-amin muna kayo. Inutil lang Pangulo namin kasi hindi niya kayang lutasin yung naiwan ni Tatay Digong na problema. Okay lang yun pag ganun. Diba? Putya, 4 na taon. Si Tatay Digong, mahigit 1 taon na nakakulong. Pag may narinig kayong barilan, binaril yung
rider, sisi kay Duterte, binaril yung Tacloban. Nagkabarilan yung mga minor de edad doon. Pinag-aralan nila, hindi tayo makukulong kahit mamaril tayo. Ang sinisisi si Duterte. Pati si Mima Alicia, sinisisi si Duterte. Anong uri ng utak meron yan? Walang accountability. Ang nagpapauso kasi niyan si BBM eh. Yung paninisi kay Duterte, galing kay BBM yan eh. Tignan nyo. Sasabihin niya yung flood control, naghanap tayo ng kalutasan sa flood control. Ano yung sinabi? Buti nga ako, may napakulong dyan sa flood control eh. Si Duterte nga, wala eh. Sasabihin ko po sa inyo, bakit wala po napakulong si Duterte? Wala po nagtangkang mag-ghost project nung panahon ni Duterte. Kahit po ulit-ulitin ko yan. Ibig nyo sabihin, hanggang ngayon, ganyan pa rin kasi binago ni Duterte ang kultura ng Pilipino. Kaya pag may nangyari ngayon, sa ika-4 na taon o 4 na taon, going on 5th year na. After na SONA, ika-5 taon na ni 5th year na si BBM. Isisisi nyo pa rin lahat? Nampuho pa naman. Wala talagang katinuan tong bansa natin. Basta ganyan ng katwiranan. Okay. Punta na po tayo rito. Alam niyo po, Interesado ka talaga sa flood control, Senator? simulan na natin ang mga intrigahan ng dalawang ito. Alam niyo si Senator Lacson, siya lang po yan, pero nakahanap po siya ng katapat niya ngayon. No? Hindi na lang siya ngayon na may kakayahang mang-intriga. Bakit po intriga? Sabihin niyo naman, alam niyo po, pag hindi pa nagkakatotoo, intriga pa lang yan. Pag nagkakatotoo, ay tama pala yung ano niya, no? Tama pala yung chismis niya. Katulad po nito, nananawagan po, hindi lang po, no, yung dalawang yung mag-amo, si Lacson at saka to si Erwin Tulfo. Hindi lang si Cayetano ang nananawagan. Ganun na ba kayo kabingi? Bingi na ba kayo sa panawagan ng mamamayan? Halos lahat ng Pilipino nananawagan na mag-imbestiga kayo dahil kayo po ang Blue Ribbon Chairman at Vice Chairman. Nagtatanong po yung mamamayang Pilipino, kailan kayo mag-iimbestiga sa flood control? Hindi po si Cayetano to. Hindi pa po umiepal si Cayetano. Si Cayetano po, umingay lang po yan buhat nung naging Senate President at tinanggal ninyo sa pwesto. Buhat po na naging Senate President, tahimik po yan eh. Di ba? Kailan lang po yan nung tinanggal na ninyo, hindi na kayo tinantanan. Sabi nyo nga, ayon nga sa intriga ni Lacson, FB seller, ano yun? FB online seller. si Cayetano. Matagal na pong nananawagan ang mamamayang Pilipino. Hindi po si Cayetanong nananawagan lang. Mamamayang Pilipino po ang nananawagan na mag-imbestiga kayo. Kailan kayo mag-imbestiga? Lahat po yan. Kaya wag nyo pong sabihin, pero ito po ang intriga ni Pampilo Lacson. Regarding Blue Ribbon hearings, wag siyang mainip, meron ding ghost sa Taguig. Alam nyo, wala kami naririnig na ghost project sa Taguig. Ngayon lang, nung nagbabanatan na kayo, bigla may ghost project sa Taguig. Hindi ko po alam kung meron o wala. Pero bakit ngayon lang? Tsaka bakit Taguig lang? Tignan nyo po ang gustong gawin ni Erwin Tulfo. Ayon po kay Erwin Tulfo ito, yung chairman niya. Taguig. Sabi po ni Tulfo, Blue Ribbon Panel may probe Taguig flood control allegations.
Tignan po ninyo to. Ang tagal na nanawagan ng tao na mag-imbestiga kayo. Si Lacson, Bulacan lang ang inimbestigahan. Ikaw naman, Erwin Tulfo, matagal ka na nagsabi na move on na tayo, pero hindi pumapayag yung tao. Binabanatan ka dyan sa sinasabi mong move on na. Ngayon naman, Philippine Star, Tulfo, Blue Ribbon Panel may probe Taguig flood control allegations. Ang tanong po namin, bakit po Taguig na naman? Bakit pira-piraso? Hindi po ba kayo nahihiya na sabihan kayo ng mga tao na dahil taga-Taguig si Cayetano, kaya Taguig yung unahin? Yung ICI, ang inimbestigahan nila, Davao, wala nakita, kaya buwagin na lang. Ba't pa kami mag-imbestiga? Mukhang yun ang utos sa kanila eh. Maghanap kayo ng maibabato dyan sa Davao City na yan. At Olcos. Lintik na ba? Ba't ba nauso to sa mga dyaryo na ano? May mga patunog. Okay, ayon po rito kay Erwin Tulfo. Tignan nyo ha. Siguro dapat mag-ready siya doon dahil kapatid niya mismo ang humingi ng investigasyon dahil may nakita yata yung kanyang kapatid. Ganun pala yun. Depende sa papatulan nyo kung sino yung humiling. Humiling daw yung kapatid. Ang dami pong humihiling sa Ilocos na mag-imbestiga kayo sa Ilocos. Bakit hindi po kayo nag-imbestiga? Si Chavit nagpapa-imbestiga sa Ilocos. Bakit ayaw nyo pong imbestigahan? Bakit po ito? Porket ini-expose kayo na hindi kayo nag-iimbestiga. Parang nanunutil, no? Alam niyo yun? Gusto mo na investigasyon, ha? Sige, sa Taguig kami mag-iimbestiga. Sabi niya, kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon. Pwede pala yun kung sino lang humingi. Bakit hindi niyo po patulan si Chavit Singson? Matagal niya nang hinihingi na mag-imbestiga kayo sa Ilocos. Kaya po kitang-kita po kayo na politika lang sa inyo yung BRC. Ginagamit niyo yung Blue Ribbon, ginagamit niyo yung lahat ng yung bintang po na ahensya ng pamahalaan. Halimbawa si Matibag. Bakit SEA Games lang? At bakit Chipwera sa SEA Games? Kung sa SEA Games, bakit hindi pwedeng isama sa investigasyon si Vince Dizon? Si Vince Dizon ang nagpatupad ng mga infrastructure sa SEA Games. Ibig sabihin, yung mga pinagdausan, yung malaking pera po, yung pinagdausan na venue, yung mga track and field, ang nagpagawa si Dizon. Bakit po si Cayetano lang kayo nakapokus? Halatang-halata yung ginagawa ninyo. Dahil irritable na kayo sa online selling kanyo. Tawag nyo sa FB Live niya, online selling ni Cayetano. Napapahiya kasi kayo. Totoo naman yun Hindi kayo tinatantanan ni Cayetano. Napipilitan tuloy kayo na mag-imbestiga na. Pero Taguig lang. Pagbibigyan nyo lang si Cayetano, mag-iimbestiga kayo pero sa Taguig lang, ibig sabihin, pe-personalin nyo lang siya. Ang Taguig po, lahat po yan, congressman, mayor, Cayetano po. Pa-shoutout po sa misis ko, si Sheila Bersosa. Maraming salamat sa iyo, Arthur Bersosa, sa $10 na pangkape. Teka lang, gagawin muna natin siyang moderator. Shoutout daw kay Sheila Bersosa. Yan. Pwede pala yung by request. Nag-request yung kapatid, iimbestigahan nyo na. Wala talaga silang yung malinaw na direksyon By request lang, may nag-request, imbestiga kayo.
Paano kung wala nag-request? Naguguluhan Naguguluhan talaga ako kung anong uri ng investigasyon ang gagawin ng mga to. Okay. Dito naman po, may mga bago pong sinabi to si Pampilo Lacson po, sinagot niya yung doble, di ba? Doble na daw yung pera niya sa ano. Ito po ang sagot ni Pampilo Lacson. Hindi lang daw doble, nag-quadruple pa. Hindi nagdoble ang net worth sa Sally & Co. Komparado to 2022. When I left the Senate, actually, more than 4 times. Nagyayabang si Lacson, ha? Nagdoble ng 4 na beses ang in-increase ng kanyang salin. Whatever, ito ang katwiran niya, whatever money I have, I definitely earned legitimately through some real estate deals and other legitimate business. With 2 other business partners as a private individual, I paid 10.5 and 2.8 million respectively as reflected in my ITR. Ito po ang intriga niya. Unlike Senator Cayetano with 6.79 billion in budget insertion under the 2025 GAA, wala akong insertion aka pork barrel since I became senator at lalong wala akong 25% kickback sa mga slope protection and other infra projects. I don't know about him, but I have consistently refused lobby monies in relation to my job as legislator. And yes, Blue Ribbon hearings, wag siyang mainip. Meron ding ghost sa Taguig. Okay. Dami po sinabi ni Lacson, no? Pinagbintangan niya na merong insertion. So, ang dami nilang pwedeng imbestigahan kay Alan Peter Cayetano. Wala po akong problema dyan, eh. Matagal na namin sinasabi, pag may insertion, tsak, may kumita. Di ba? Di ba, sinasabi natin yan? Ang problema ganito. Ito po, ang problema natin ganito. Gusto nyong imbestigahan ngayon sa Blue Ribbon Committee si Alan Peter Cayetano o Taguig lang. Taguig lang. Bakit po Taguig lang? Bakit wala kayong comprehensive na tukuyin yung mga mastermind? Bakit sa Taguig lang? Pag Taguig lang po inimbestigahan ninyo, Senator Lacson, isa lang po ibig sabihin yan, political lang po yung ginagawa nyo investigasyon sa Blue Ribbon. Naka-address lang po kay Alan Peter Cayetano. Makulong man si Alan Peter Cayetano, bakit hindi po pwedeng imbestigahan yung ibang may insertion? Halimbawa, si Risa Ontiveros. Wala bang insertion yan? Di ba? Our Lady of Insertion nga ang tawag. Wala mag-imbestiga sa kanya. Senador din. Kapwa nyo rin senador. Kaya yung tao po na nakikita po na pag nag-imbestiga kayo sa Blue Ribbon at si Cayetano Taguig lang, lalo po nakikita na tama yung bintang sa inyo, na pinupolitikan nyo sila, na iniisa-isa nyo sila. Samantalang, yung mga naunang iniimbestigahan, yung mga nauna, yung kasama ni Jinggoy, na si Chis Escudero at si Joel Villanueva, porket bumaliktad, wala na kami narinig na iimbestigahan nyo pa sa Blue Ribbon. Yun yung pinoproblema namin, eh. Bakit nakatutok lagi sa mga kalaban ng administrasyon? Walang problema sa pag-iimbestiga, walang problema sa pagpapakulong. Ibig nyo sabihin, ang pinakamalalaking magnanakaw dyan sa flood control, etong mga senador na, si Marcoleta nga, hindi pa flood control, pero nauna pa, eh. At hindi rin naman kayo tatantanan ni Alan Peter Cayetano. Hindi lang kayo madaldal. Di ba?
Ito po ang mga sagot naman ni Alan Peter Cayetano sa kanila. Kaya maganda po to, wala pong katapusan eh. Yung intriga nila, kaya lang. Pero ako, okay ako riyan. Ini-expose kayo lalo. Samantala, ito naman po ang mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Saan na ba yun? Kulang kayo dyan. Kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panglito ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson, kung interesado ka talaga sa flood control, Senator, Panglito ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson, Oh, may bago kang tawag ngayon, Panlito Lacson. Ano pa gusto mo sabihin, Alan Peter? di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City? Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O, ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Teka Panlito Lacson. Bakit daw sa Quezon City walang patawag? Kasi may mga insertion din dyan sa Quezon City. Tsaka si Yorme dati, sinasabi niya may mga flood control problem doon sa Maynila. Bakit hindi mo nga naman pinatatawag? Correct na correct, di ba? Ito pa. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Ayan Boto sa impeachment. Boto raw sa impeachment ang talagang pinagkakaabalahan ni Panfilo Lacson. Boto sa impeachment. Pero may sagot pa po dyan eh. Ano pa yung intriga dyan ni intriga pa lang kasi hindi pa nagaganap. Ano yung intriga pa riyan? Bakit niya sinabi yan ni Panfilo? Okay. Sabi ni ni Cayetano, kaya daw naghangad, kaya daw sila totok na totok dito sa impeachment, gusto nila ma-convict si BP Sara, kasi daw si BP Sara, Interesado ka talaga sa flood? pag natanggal si BP Sara, pinangakuan daw sila di umano, ayon kay Cayetano, eto, yung ibang politiko kasi kapag tingin nila sila na ang susunod na presidente o napangakuan sila, bigla nagkakaroon ng blind side. Yan. Kaya daw hindi na nag-iimbestiga to si Panfilo Lacson. Na-blind side na siya kasi tingin nila sila yung pwedeng sumunod. Tuloy natin. Sa Senate lang, ilan silang umaasa na kapag na-impeach si BP Sara, sila ang papalit. Isa na si Senator Lacson doon. Eto, tuwan-tuwa tayo sa dalawa na to kasi hindi kami maubusan ng balita. Pag may sinabi si Alan Peter ngayon, bukas may sagot na si Lacson. Pag may sinabi si Lacson, mayroon na ring, mamaya lang, meron na ring sagot si Alan Peter Cayetano. Parehong marunong gumamit ng yung isa gumagamit ng mainstream media. Si Cayetano naman gumagamit siya ng kanyang sariling mga channel. Yan po ang paliwanag. Tila, ayon kay Cayetano, napangakuan
itong si Lacson, kaya nagbubulag-bulagan daw. Ha? Nagbubulag-bulagan sa iba kasi napangakuan na pag na-convict si VP Sara at natanggal sa pagiging Vice President, napangakuan sila, ayon kay Alan Peter Cayetano, na sila yung papalit. Ilang kaya yung pinangakuan? Ilang kaya yung pinangakuan? Kaya may sense di ba? May sense ba? Okay. Yan yung sinabi niya, Ping, umaasa umanong palitan si VP Inday Sara. Isa na si Senator Lacson na umaasa na siyang ipapalit na Vice President pag si VP Sara ay na-convict. May sense, di ba? Merong katukwiran. Kaya siya numero unong taga ano ngayon taga pamatay sunog si Lacson Lahat ng kalaban ng administrasyon siya yung bumibira sa Senate di ba? Si Marcoleta sa kanya. Ito ngayon si Senator Cayetano. Alam niyo ang magkalaban dapat si Cayetano at si Gatchalian kasi sila yung nag-aagawan ng pwesto Pero si Lacson siya yung bumubuka ngayon. Yun pala ang dahilan ayon kay Cayetano. Maaring napangakuan o umaasa na siya yung papalit kay VP Sara. Abangan natin bukas. Tsak yan, sasagot yung mga yan. Thank you very much. Kay Arthur Bersosa, shout out sa kanyang misis na si Sheila Bersosa. Thank you sa $10 na pakape. Galing, no? Ang sarap. At tatapusin natin ito dito po sa sinabi nito ni Kapunan. Why not disclose tax records if you got nothing to hide? Bakit na lang daw hindi ilantad ni VP Sara yung kanyang tax record kung wala namang tinatago? Ito naman po ang tanong ko. Kung umaasa po kayo sa tax record at nariyan po ang inyong ebidensya, bakit naman kayo nagsampa ng reklamo, wala pala kayong ebidensya? Sampa ng reklamo ngayon, hanap ng ebidensya later. Yan po ang katangian ng ating mga prosecutors. Dalaway na po na natin dyan At napuna po ng lahat. Hindi talagang mga prosecutor na congressman na nangunguna, kundi si Kapunan at saka si Ligutan. Nakakahiya. Wala rin kayong kakayahan katulad ni Gatchalian. Inasign lang kayo dyan. Hindi mo nyo man lang challenge sa sarili nyo na ako mismo yung magtatanong sa mga witness dahil chief prosecutor ako. Di ba? Yan po. Tapos ngayon, wala lantad na lantad. Bakit nila pinabubuksan niya? Wala kasi silang ebidensya. The burden of proof, hindi pa po nagsiship yan. Yan po ay nasa prosecution. Bukas po, magkikita-kita tayo dahil po dyan sa impeachment. Ang pag-uusapan nila bukas, yung bubuksan ba o hindi. At yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po